Maaari daw, hanggang doon lang talaga sa kay Saldi ko. Kasi pag dumating kay Martin Romualdez, so masusukol na yung presidente pag makarating pa kay ano masasabi po ninyo, ma'am? Kung gusto mong sumagot sa amin, mamili ka. So, kahit sino na po, Mamili kung, na po, sir. sinong kasi Tiko konti. Alam niyo po ganito. Iksiyan lang Si natin. Ombudsman, ang sabi niya, nag-file siya ng complaint against, meron siyang kinukonsider na complaint against Martin Romualdez. Pero ang sabi niya, it will take 6 to 9 months bago ma-file yan sa Sandigan Bayan. Pero yung saldi ko, yung kay saldi ko, naka-file na kaagad sa Sandigan Bayan. In fact, meron na ang warrant of arrest. So, tingnan mo yung ano nun. Diba? Wag na nating i-detalye. Bakit ganon? Yeah? So, totoo ba yung sinasabi na pipigilan nila hanggang kay saldi ko? So, yung sinabi ni Ombudsman na meron siyang inaayos na complaint pero 6 to 9 months bago ma-file sa Sandigan Bayan, samantalang yung kay saldi ko, naka-file na ngayon, meron na ng warrant of arrest, totoo ba o hindi yung iniisip mo? so maaaring totoo po kasi So, yung ikaw po nagsabi niyan, hindi po ako. yung nakalagay kasi sa na nabasa ko napadaan sa aking ay hangga't maaari daw hindi pwedeng makarating kay yung Kaya nga po kasi kasi ganito po masusukol sila eh. Yung ombudsman, hindi pwedeng hindi isama si Martin Romualdez. Opo. Di ba? Pero ano sabi niya? Meron na kami, may kino-consider na kami against Martin Romualdez. Pero 6 to 9 months bago ma-submit sa Sandigan Bayan. Sinabi po yan ni Ombudsman, ha? I-review niyo po, i-google ninyo. Samantalang yung Quezaldi ko, yung nag-file ng complete ang ICI against Quezaldi ko na sa Sandigan Bayan na may warrant na. So, totoo po yung sinasabi niyo o hindi, kayo na po ang mag-design. Okay. Next Yes, question. another question po. Thank you po, sir. Para po ito ka, Attorney Bit. Madam, latest po na revelasyon ni Saldico is that mayroon siyang pinakita ng mga papers regarding sa insertion, di ba? So those kind of documents, pwede naman nating makita mismo sa GAA. Then, ano bang ginawa action ng ombudsman? Nagpakabingi lang ba sila regarding this issue? Yung yun ho kasi ang sinasabi ng ating saligang batas, di ba? Makikita nyo nga ho sa GAA, di ba, na mas mababa yung alokasyon ng edukasyon, which is hindi sang-ayon sa ating saligang batas. Subalit, yung sinasabi nga, katulad nung sinabi ni Ka Raymar, sino-sino ho ba ang sangkot dyan sa propose ng ganyang budget, no? Naglalaka pa nga daw po sila ng ebidensya. Kaya, masasabi ba natin hindi sila kumikilos? Nasa sa ombudsman po talaga ho yan. Doon na natin makikita. Panagutin natin sila sa loob ng 6 hanggang 9 na buwan, simula Nobyembre o Oktubre, Karimar. Hindi ko I think November. Magbilang na ho tayo. Kahit bigyan na natin hanggang June next year. For example po, meron na pong grupo na mabigat ang hawak na ebidensya against sa mastermind. For example, presidente, for example. Then, ipinasa ito sa ombudsman kasi ang ombudsman talaga naman ang may right na mag-file sa mga opisyal ng gobyerno. Apo. Then what if, dahil alam naman nating kunayban sa sila magkasama, hindi action na, sabihin niya, hindi mabigat ang ebidensya na to. Ano ang gagawing second move ng taong bayan wherein ang ebidensya klarong-klaro na eh? Alam Pwede po, mahirap po yan. I think, Hindi, pero ako sagutin ko po muna sa puntong legal, no? Pwede hong isertionary sa Supreme Court. Rule 65, no? If there's grave abuse of discretion, Impeachment. pwede rin impeachment. Pero, ang tanong ko po, ang impeachment magagaling mag-uumpisa sa kung House of Representative. Gagalaw ba sila? Hindi natin alam, di ba? Pero, kahit sino po, lalong-lalo na yung sinasabi niyong may hawak ng dokumento na mabigat, at sinabi hindi inaksyonan o kaya mas masakit kung hindi talaga binasura. Pwede hong i-65 yon sa Korte Suprema.
Legal po yun. Yan po ay usaping legal. Kaya may paraan, meron pa rin po. Thank you. Alam niyo, ganito yun. Thank you so much po for the question. Yung presidente, hindi po pwedeng kasuhan sa ombudsman. Diba? Meron pong, meron siyang, Habang nakaupo. habang nakaupo, hindi siya pwedeng anuhan sa ombudsman. Kaya yung pinag-uusapan po natin, yung mga my congressman. point is that, about sa ombudsman, kung Oo. pwede ba natin siya kasuhan o impeachment whatsoever, kung hindi siya action, wherein ang mabigat na nga ang hawak na ebidensya ng taong bayan regarding sa mastermind. Yes. So my point is that, ano ang pwede natin gawin sa ombudsman? Yun. Yun po, yung decision nga po niya, pwede niyong iakyat sa Korte Suprema, no? Via a petition for certiorari under Rule Kaya hindi pwedeng tanggalin yung ombudsman, hindi mo pwedeng kasuhan siya doon sa ginawa niya kasi prerogative niya, pwede mo lang siyang ipa-impeach. Pero yung decision niya, kunyari after 6 months, sinabi niya na walang probable cause against Martin Romualdez, yung decision na yon ang pwedeng i-elevate sa Supreme Court on certiorari, diba? Yung Rule 65. So yun yung doon. Pero iba yung iba yung criminal kasi doon sa doon sa reality, di ba? Sa criminal, biski pumatay ka, pagka magkaroon ng doubt, di ba? Kasi dapat yon proven beyond reasonable doubt. So magkaroon ka lang ng doubt, hindi ka na guilty doon sa doon sa criminal act, lalo na yung plunder at saka yung 3019 anti-graft, ang hirap patunayan yan. Kasi ang ating sistema, kailangan beyond reasonable doubt. Pero ang sinasabi natin, yun na lang kaso. Si Saldico, pinaila ng ICC, nasa Sandigan Bayan. Meron na kaagad warrant of arrest. Samantalang si Martin Romualdez, meron daw, pero 6 to 9 months. Bakit? Ano yung pagkakaiba nung di ba? Bakit hindi ibigay sa Sandigan Bayan kung mag-i-issue ng warrant o hindi dun sa information? Parang ibig pong sabihin natin dito, no, mga kasama, parang selective lang yung justice. So, ang mahalaga po, hanggat may naninindigan, huwag kayong hihinto, lalaban. Pero hindi ko hinihikayat na ang taong bayan ay mag-aklas. Pero pagka ganyan nakikita na ninyo at nanggagaling na rin po sa inyo yung mga question na alam natin na alam nyo ang tunay na tamang gagawin eh. Pero hindi ito mangyayari dahil may kumukumpas. At yun yung sinasabi kanina ni Mayor Mike Rama. Meron bang direction to? Wala naman nagdidirect ah. So, saan patungo? Saan patungo ang ating bansa? So, kaya nga, kayo mismo, sa bawat sarili ninyong opinion, pinakikinggan namin. Nakita namin na sugat-sugat na po yung puso ninyo bilang Pilipino. Kaya nga po, pag may nananindigan tayo na Pilipino na nakikibaka, huwag nating bigyan ng maliit na pagtingin. Bagkus dapat natin itong hangaan dahil hanggat may naninindigan na isa, may laban tayo. Kasi, ang dapat talaga dito, yung kumukumpas ang tutukan nyo ng pansin. Dahil yung sinasabi nyong ombudsman at kung ano-ano pang departamento ng gobyerno, hindi magiging matibay at matatag ang kanilang ginagawa kung walang kumpas. Dahil kung ang paninindigan lang nila, yung mandato lang ng kanilang ahensya. Pero bakit lumilihis? Kaya nga, sikat nga yung salitang bending the law because malakas ang loob nila dahil wala nga pong direksyon ng ating bansa dahil kumbaga dito sa kapihan sa PDP, ako po ang direktor. Pero sila, walang direktor. Yun po yung panawagan at sinasabi kanina ni Mayor Mike Rama. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, huwag kayong mangimi. Naisiwalat kung ano yung mga nasa isip niyo at puso bilang Pilipino. Ang laban dito, hindi laban ng bawat individual. Ang ginagawa nating pag-uusap at balitaktakan sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kasama ng panghingi natin ng panalangin at awa sa Diyos para magkaroon ng katarungan ang mga nangyayari sa ating bayan, huwag kayong huminto na manindigan. Hindi dahil vlogger kayo, kailangan ninyo na makukuha na ganitong mga usapin, yung mga mainit na balitaktakan. Hindi. Suportahan ninyo ang lahat ng mga usaping gaya nito bilang Pilipino dahil kailangan namin kayo
Dahil kaya nga, kung makikita niyo yung caption, slogan namin, ang bawat tinig ay mahalaga. Ang tinig, ang ibig sabihin ay maliit, mahina. Ngunit kung tayo'y magsasama-sama at pagsasamahin natin, ang maliliit na tinig ito ay magiging boses. Hanggat may tinig, hanggat may boses, may laban ang Pilipinas. Kaya salamat po. At sana, kung may magki-question pa, mas pabor po sa amin. Ibig sabihin, kayo po ay nagpa-participate, kayo'y naninindigan dahil kahit na gusto ninyo nang makukunan ninyo ng video ngayong araw, alam ko, dama ko, na meron din po kayong tinatagong at kinikimkim na sama ng loob. Dahil ang Pilipinas ay mayaman, hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat natutulog sa bahay, hindi tayo dapat nagugutom, hindi tayo dapat nagiging biktima ng mga mahal na bilihin dahil sagana tayo sa lahat. Sa bigas, sa prutas, sa gulay, at kung ano-ano pa. Ikumpara yan sa ibang bansa, walang ibang bansang mananalo sa atin kung walang corruption sa ating bayan. Kaya kuya, baka may question pa Yes, kayo. go ahead, sir. May tanong ako, magandang umaga sa ating lahat. No? Magandang Good morning, umaga. sir. Ang tanong ko ay kay Atty. Vita. Yes, po. Doctor. Atty. Tungkol sa pahayag ni Saldico, kinontra ni Congressman Sandro Marcos, ito daw isang stabilization. Tama ba? Destabilization. Destabilization. Ano ho ang katanungan nyo? Kung ako ay sumasang-ayon sa sinabi ni Congressman Sandro Ano Marcos? ang may advice mo sa taong bayan na pag-share ng mga balita sa kapwa natin Pilipino na hindi nakakarating, yung in-expose ni Congressman Saldico na which is tama. Ang in-expose niya ay pahirap sa taong bayan. Lalo yung sibuyas, bigas, asukal. Lalo ang naghihirap doon yung mga nasa ilalim ng laylayan na Pilipino. Ano ang may advice mo or legal na kailangan ba natin i-share pa? Kasi nagbanta na si Congressman Sandro Marcos na pag in-share na ito ay isang destabilization sa gobyerno nila. Yung kung ang tinutukoy niyo po ba ay kung may violasyon ng cyber libel law sa pag-share nagkaroon na ho ng ruling ang Korte Suprema na ang pag-share po at pagla-like, yung mag-like ka lang po no sa mga Facebook na mga post, sa mga TikTok ay hindi ho nangangahulugan na violate nyo na yung ating cyber libel laws. Okay? So, wag ko kayong matakot, mag-share at mag-like, no? Pangalawa po, kasi parte na ho yan ng inyong karapatan ng na sa saligang batas, no, na magpahayag ng inyong saloobin. Ang importante ho, hindi sa inyo manggaling yung article o yung hindi kayo yung gumawa nung article na yun. So, wag mo kayo matakot. Kaya na nga, tapos na ho tayo nung panahon ng martial law. Kaya nga, pinasan na natin yung 1987 Constitution Dahil sabi nga natin, kailangan meron na tayong demokrasya, tapos ngayon matatakot pa po kayo. Hindi ho. Nandyan ho, sandigan po ninyo ang ating Korte Suprema na nagsasabing, malaya ho kayong mag-share at mag-like. Kasi, Tama. attorney, para sa aming mga vlogger, no, kinokontent namin yan minsan. Nagre-react yung mga troll ni Marcos at saka ni Lisa na cyber libel daw yan. Cyber libel. Again po, no? Kailangan kung aabot po yan sa sa demandahan, no? Bibisitahin naman ho namin kayo. Hindi ho. Unang-una, available naman po yan, no? May karapatan kayo. Balik na naman tayo kay Tatay Tigong kung bakit may interim. Available because you are presumed innocent. Yun. Diba? Alam niyo- Kailangan ipakita nila na may mali siya kayo. Hindi ba? Hindi. Sinabi niyo bang binabagsak niyo ang gobyerno? Sinasabi niyo bang tanggalin ang tiwala sa gobyerno sa inyong opinyon? Hindi ba hindi? Hindi. Sinasabi niyo kung anong saloobin niyo. Opinyon ho yun. At ito ay malayang pagpapahayag ng inyong opinyon. Hindi ho kayo dapat matakot. Karapatan din nila
takutin kayo. Kaya nga po. Okay? Sususugan Malaya ko, ha? sila kung nasa kanila yan. Attorney Yvette, Kuya, Opo. may kasabihan tayo sa English, it's always the fears that will kill us all. Yung takot natin lagi, yan ang papatay sa atin. Mabuti na lang. At shinare mo kay Attorney Yvette. Yes, Because legality-wise, mabibigyan kayo ng matibay na laban dyan sa takot ninyo. Kaya wag ka masyado namang walang takot, baka malayo ka talaga. Ako mo, ako mo, hindi ako natatakot. Binabanta na nga akong papapatay daw eh. Patumba. Cancel natin yan. Nag-umpisa ho yata yan yung kay Barangay Captain, Opo. Ukol. Yung paglalive Ayan. po niya ng mga katiwalian. Opo. So, dalawa po yung niya, tinutumbok niya doon, yung kalayaan niyang magpahayag, no? Opo. Ng kanyang pag-o-oppose o kaya pag-question ng mga sinasabi niyang anomalya doon sa Digos. Pangalawa, yun nga po, yun yung naging resulta, no, na sinasabi niyo na nagkaroon ng death threats. So, sa akin po diyan, huwag kong matakot. Kasi sa pinakapunot dulo ng buhay ninyo, isa lang naman ang magtatanong sa iyo hindi ba? Yung Panginoon. Opo. Kung ginawa mo ba yung papel mo sa mundo, kung ginawa ka niyang vlogger, may nangyari sa buhay mo, yun lang naman natatanungin sa iyo ng Diyos sa libro ng buhay mo. Pag namatay ka, so anong kinatatakutan mo? Wala akong kinatatakutan. Exactly. Wag lang may mali siya. Mami, At saka, sir, Yes. susugang mo lang. Sir, yung sinasabi niyo mga troll na... Mga troll. Mga troll at saka baser ng Hindi, malaki. ano naman po yung troll, pindutin nyo o yung profile nakalak. Kaya nga po eh. Yung tapang nila galing sa, pati doon sa tapang Kasi post pa pati rin. yung economy natin, no? Tinatalakay Pati sa namin yan sa vlog, sa live, na bagsak ng ekonomiya natin. Kasi sa pamagitan ng 59.85 something na 60, bagsak ng ekonomiya natin. Sabi ng mga foreign observer at saka mga foreign viewers, tinatanong nila kung bakit. Ay sa pamagitan ng presidente natin, sa pamagitan ng in-expose ni Senator Amy Marcos na ang ating presidente ay adik, lulong sa pinagbabawal ng gamot. Alam mo, sa isang banda, okay yan para sa mga pamilya ng mga OFW kasi maraming Yes. peso yung ipapadala dollar sa kanila kayo. Di ba? Opo. Alam mo, nag-google ako kanina, is destabilization a crime? Ang sagot ng AI, no. Destabilization is not a crime. Diba? Sabi Sana nga dito, po. but it is a concept used to describe. Suggestion ko lang, Opo. pagka nag-post ka ng sinabi ni Saldico, lagyan mo ng question, totoo kaya ito? Diba? Para mawala yung malis doon sa ano. Kasi pagka kinuha mo siya na parang sinabi mo yung sinabi ni Saldico, then it becomes libelous. Diba? So lagyan mo ng lagyan mo ng question, totoo kaya ito? Sinabi ni Saldico, then may erase na yung malis doon sa post. Or pwede niyo rin po lagyan ng source link para hindi talaga nanggaling sa iyo. Kumbaga, verifiable. Kasi Sabihin, sa ebidensya, hindi galing sa iyo, dito galing at dito ko nakuha. Sabi nga Okay. nila, fake news. Sabi ko, kung fake news kami mga vlogger, bakit nanonood kayo sa live namin? Ay, okay, masarap manood ng fake di ba? Anyway, kanina, no? Eh di sagutin nyo, fake din naman yung mga proyekto ninyong ginawa. Kaya nga po eh. pinipake. Meron po akong gustong i-recall. Bakit si Saldico pinalitan ni Stella Kimbo before the end of the 19th Congress? Bakit? Para Diba? ma-whitewash yung kanilang Correct. So, ibig sabihin, ako galit ako kay Saldico di ba? Originally, galit ako kay Saldico. Bicol yan Tiga Bicol po ako Doon ako butante sa Camarines Norte. Pero yung nilalabas niya ngayon, merong predicate, bakit siya pinalitan? Bakit siya pinalitan ni Kimbo? Because ayaw nila na lumabas itong ilalabas ni Saldico ngayon. Tama po kayo. Kaya nga, so, 100%. whether or not magagamit yan sa Sandigan Bayan is another story. Di ba? Kasi iba yung principle sa kailangan under oath, kailangan original yung dokumento or certified, di ba? Pero para sa mata ng Pilipino, totoo ba? Yun na yung natin. Kari, alam mo, sa totoo lang po, sir,
Laging sinasabi, hindi totoo. Yung mga statement na lumalabas laban sa administrasyon, hindi totoo. Mga pasabog na mga talagang nanguna sa korupsyon, hindi raw totoo. Alam mo, kung hindi totoo, bakit may binabalik sila? Bakit gusto nilang ibalik yung mga iba't ibang perang nawawala ngayon? Pero bakit walang nababalik magpahanggang ngayon? Alam mo, ibabalik. Ma'am, kung hindi totoo, bakit nayayanig sila? Kaya nga po, habang niyayanig, susugan nyo rin Kaya nga para po, mas mayugyog. Kasi ang laban ngayon ng administrasyon at sa mga Pilipinong nagdarahong at nalulubog sa baha ay pakapalan ng muka. Yung exactly, ma'am. PhilHealth funds, alam po natin, yung PhilHealth funds, yung charter ng PhilHealth, hindi mo pwedeng kunin yung pondo. Di ba? Nakalagay sa law, na-created PhilHealth, hindi mo pwedeng kunin yung pondo. Dapat yan para sa PhilHealth lang. Kinuha nila. Ano sabi ni BBM? Merong savings, ibabalik daw. So, admission siya. Sino ngayon ang Opo. kakasuhan mo? Bakit IES pa ngayon si Ralph Recto? Ay, Diba? kaya sabi ni Remulla baluktutin mo na natin daw yung batas. Sa kanila itutuwid. Sa PDP ho, hindi kami naniniwala sa pendalo ha. Ayun lang po naman, ang- hindi tayo naniniwala dyan, ma'am. Kasi sabi nga ni Atty. Lambino, walang bend the law, kundi to follow the law. Kaya pala doon ngayon Sabi niya, interpret it. pwede na tayong mag-hire. Baka hiring po yung ombudsman. Welder po ang kailangan ngayon doon. Bakit meron bang idudugtong na bakal doon, ma'am? Hindi, nagbe-bend yung mga welder, di ba? Yung nasa Europe yata. Gusto ko. Yes, Ma'am oh, sige, Chiki. sige, please, Let's pakilala acknowledge mo. po si Si ikaw ang pakilala kay Ma'am Chiki. Chua. Ay, let's welcome po Miss Chiki